Inaapi niyo si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Api siya. Biktima, downtrodden, kawawa naman. Ikaw pa'y biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. So unless gagamitan na naman nila ng dahas si Senator Bato de la Rosa at isasakay nilang sapilitan sa isang pribadong eroplano na naman. Ang malaking tanong ngayon, nagsisinungaling ba itong si Rimulya? Kasi may mga kumakalat na balita na yung sinabi ni Rimulya na tungkol sa ICC na meron na raw warrant of arrest itong si Senator Bato ay malaki raw kasinungalingan. Kayo po ba'y naniniwala doon? Okay? Kasi mamaya i-explain ko sa inyo bakit kumakalat ngayon itong issue na hindi raw totoo itong sinabi ni Rimulya. Kung hindi totoo, ano ang pakay ni Rimulya? Ano ba? Tinatakot ba ni Rimulya itong si Senator Bato? Yan ang pinakamalaking tanong. Nananakot na ba itong si Rimulya? Yan. Pag-usapan natin yan. At heto, latest trending na balita patungkol po kay Zaldico. Okay? Sinabi raw di umano ni Zaldico na feeling ni Zaldico na inaapi raw siya ng publiko. Siya pa ngayon ang inaapi. Mamaya ipapakita ko yan kasi pati itong si DJ Chacha ay na medyo na-imber na rin eh. Hindi makapaniwala itong si DJ Chacha na si Zaldico pa ang inaapi ngayon. At heto, last but not the least ay pakinggan natin itong trending na statement ni dating spokesperson Harry Roque, Attorney Harry Roque. Patungkol po dito sa sinabi ni Rimulya na si Senator Bato na raw ay may warrant of arrest sa ICC. Ano ba ang opinion ni Attorney Harry Roque dito? Okay? Pakinggan natin ang si Attorney Roque dahil eksperto ito sa mga analysis patungkol po dyan sa ICC. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan. Nagsisinungaling ba itong si Rimulya? Okay. Nananakot ba itong si Ombudsman Bonjing Rimulya? Siya ba ay nananakot? Kasi pagkatapos lumitaw ang issue na meron na pong warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa at anytime pwede nang hulihin itong si Senator Bato, eto na naman ngayon ang lumabas. Sabi dito ng Daily Tribune, this is 1 hour ago the International Criminal Court o the ICC cannot confirm circulating reports that it has issued a warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa. So mismo ang taga-ICC na ang nagsabi na wala pong ganon. Okay? Sa sinabi ni Rimulya, meron na raw. Naghahanda na raw yung ICC para iserve ang warrant ni Bato. Pero, kinonfirm
nitong mga taga-ICC na wala pong ganun. Now, ang tanong, saan po tayo ngayon maniniwala? Okay? E di syempre, saan pa? E di sa ICC. Pero, wag muna nating sa Pisaya pa, dili usa ta mo kumpiyansa. Wag muna tayong magkumpiyansa. Kasi nung panahon na inaresto si Tatay Digong, biglaan yun eh. Di ba? So, sabi dito, ICC says it has not issued an arrest warrant against Bato. Baka siguro wala pa. Baka siguro mamaya. Di ba pwedeng gano'n, no? Pwede na sasabihin nila, wala pa kaming inisyu. Pero naghahanda na. Di ba? So, wag mo na nating, actually sa totoo lang, no? Itong administrasyong Marcos, marunong rin silang maglaro ng kanilang mga baraha. Totoo yan. They know how to play their cards well. Yan ang aking inanalyze eh. Kasi, pwedeng nananakot lang sila kay Bato. Okay? Tapos, ganyan naman talaga eh. Lilituhin nila ang kanilang kalaban. Sasabihin na, meron ng warrant of arrest. Pagkatapos naman, sasabihin ng ICC, hindi yan totoo, wala pa kaming nag-serve ng warrant of arrest. E di syempre, yung kalaban, si Senator Bato de la Rosa, malilito. Hindi pala totoo. Baka hindi totoo nga. So, si Bato, hindi siya makapag-ready. Okay? Kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Sino ba namang mag-expect na aarestuhin nila doon sa airport galing doon sa Japan ba yun, di ba? Japan ba yun yung meet and greet doon ng mga supporters ni Tatay Digong? Pagkatapos doon, nung tiniming nila, nung umuwi na si Tatay Digong sa airport, sa kanila doon binilak. So wala na talagang magawa si Tatay Digong. Di ba? Kasi diretso na, nasa airport na kaagad. So, duda ako rito, this is, actually ayokong maggumawa ng fake news pero analysis ko ito. Sisiguraduhin nila na kapag aarestuhin nila itong si Bato, talagang makorner talaga itong si Bato, na talagang mahuhuli nila. Kasi, kilala nila itong si Bato. Dati itong nakipagdigmaan sa mga kalaban ng gobyerno. Okay? Marami itong experience. Hindi rin ito magsusurrender ng laban si Senator Bato. Alam kong mahihirapan rin sila. So, yan siguro duda ko rito na yan po ang style nila. Lituhin nila yung kalaban nila. Okay? Siyempre, malaki naman si Bato. Hindi nila basta-basta ma-aresto yan. Baka hahawakan niya ni Torre, baka masuntok si Torre. Di ba? So, duda ako rito na meron talaga yan. Merong kasi unti-unti na nilang dinisarm ang kanilang magiging katunggali sa 2028. Isa na si Bato. Kasi duda ko niyan nagtagumpay sila kay former President Duterte. Si VP Sara, hindi sila nagtagumpay. Pero alam ko, ipagpatuloy nila yan. Meron pa yung plano patungkol kay VP Sara. Ngayon naman si Bato. Okay? At ngayon, tinatrabaho na rin si Bongo. Diba? Unti-unti nilang siniraan, may propaganda, ginamit nila si Trillanes laban dito kay Bongo. Itong apat na ito yung mga mabibigat na Duterte. Kung sabihin mong Duterte, itong apat na ito. President Duterte, Vice President Sara Duterte,
Bato at si Senator Bongo. Itong apat. Na sa 2028, wala na itong apat. Para tuloy-tuloy na ang kanilang plano sa eleksyon. Ganyan po ang administrasyong Marcos. Kahaman sa kapangyarihan. Hindi nila matanggap na itong apat na ito, matatalo sila ngayong 2028. Bakit ba? Ha? Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Yan ang tanong ko eh. Bakit hindi nyo matanggap-tanggap na talo na kayo? Kasi, simple lang sagot dyan. Takot sila na mananaig maibalik ang mga Duterte sa 2028. Kasi ang daming makukulong eh. Yung mga korap, ubos yan lahat. Ngayon na si PBBM ang presidente, walang nakukulong. Pero pag si BP Sara na ang maging presidente, ubos yan lahat. Pati yung bangag niyong presidente, makukulong yan. Damay lahat yan. Marami naman siyang ginawa na sa totoo lang impeachable si Bongbong Marcos. Pero hindi lang makapaggalaw ngayon ang Senado at ang Kongreso kasi hawak talaga niya ang power. Unlike ni former President Duterte dati, hinahayaan niya independent yung Senado at yung Kongreso. Okay? So kayo, anong masasabi niyo dito? Totoo ba na may warrant of arrest si Bato? O nagsinungaling itong si Rimulya? What is your analysis? Okay? Ito, punta tayo dito sa si Zaldi Corao, feeling niya inaapi siya ng mamamayang Pilipino. Wow, siya pa yung inaapi ngayon. Hiyang-hiya naman kami sa mga biktima doon sa Bagyo sa Cebu. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Zaldico. Ito yung hindi makapaniwala itong si DJ Chacha. Panoorin ninyo. Ay, hindi pala yan. Yan. Actually, napag-google ako doon sa ginamit niyang salita. Nung may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot, well, downtrodden. Napag-google ako mga kapatid, wow, downtrodden, pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi niyo si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Api siya. Biktima. Downtrodden. But Kawawa naman. Ikaw pa'y biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu. Yung mga nabaha sa Bulacan. Sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Filon. Huy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kawawa. Di ba? Grabe ka naman, Zaldico. Sinabi mo pa sa sarili mo na ikaw ay kawawa. Downtrodden pala yung English noon. Downtrodden, pangmayaman. Ay, nako. Ay, imagine that one, ha? Yung ano tawag doon? Ayoko sabihin eh. Yung nagnakaw, yun pa ang kaawa-awa. Kaya nga sabi nila, mahiya-hiya naman kayo sa mga namatayan sa Cebu. Di ba? Ang obvious na ng mga galawan ninyo. Di ba? Pero, kayo pa ang pabiktim. Kayo pa ang pabiktim ngayon, ha? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Di ba? Kaya nga, maraming mga hindi makapaniwala eh. Sabi nila,
akala ba namin, Don Mar, na noong si Pangulong Bongbong Marcos ay ginawa niya yung ICC ay meron na talagang makulong. Pero hanggang ngayon, walang maituro na mastermind. Paano maituturo yung mastermind na yung mastermind rin ang gumawa ng kabalbalan? I mean, yung gumagawa ng solusyon para mahuli itong mga mastermind, siya rin pala yung mastermind. Baka ganun, di ba? Marami nagsasabi, hindi man ako ang nagsasabi niyan, mga taong bayan man. Sabi nila, Don Mar, hindi talaga mahuli yan. Kasi yung mastermind, yung nagpahuli. Ay, may ganun pala. Sabi ko talaga, totoo ba yung mga sabi-sabi na talagang Marcos resign na lang, no? Kung gusto natin ng pagbabago at mahuli na yung mga nagnakaw ng pera ng kabanang bayan, ay mag-step down at mag-resign na itong si Bongbong Marcos. Di ba? Kasi paano mo yan mapapaamin ang isang kriminal, ang isang mastermind na sasabihin lang niya na inaapi ako eh. Kawawa ako. Nagrarally sila tapos sinabihan akong magnanakaw ako. Kawawa naman ako. Mag-self-pity na nga ako. Sige nga. Magmukmuk ako sa kwarto ko. Ayaw kong umuwi ng Pilipinas. Magmukmuk na lang ako at mag-self-pity. Inaapi ako. Ganun ba? Ang kakapal naman ang mukha ninyo kung ganun, di ba? Kayo, ano sa palagay nyo? Tama ba yung sinabi niya na mas inaapi pa siya? Hiyang-hiya naman kami sa mga, yung nakita nyo yung sa video, yung ang kanyang husband, ano niya, sinipr niya yung kanyang asawa, kawawa. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun eh. Di ba? Eto. At dahil sa mga kabalbalan nitong gobyernong ito, ay nagsalita na rin itong si dating spokesperson Harry Roque. Nag-react po siya dito patungkol sa sinabi ni Remulla na hulihin na raw itong si Bato ng mayroon na raw warrant of arrest. Ano kaya ang masasabi ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson? Eto, pasok. Magandang umaga, araw po sa inyong lahat, no? Well, ako po ay nagulantang ng aking pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito, no, sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC, at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na. Yun rin ang sinabi nila dati kay Duterte. Kaya wag tayo mag-ingat lang, ha? Na Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, pagpasensyahan nyo na yung nag-freeze yung video ni Roque, ha? Pero ang importante dito ang mensahe ni Roque, okay? Kailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES.
So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli kaagad. At kaya ako po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion dun sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest si Tatay Digong na galing sa ICC. Correct me, hindi pala sa Japan yun, sa Hong Kong, no? Galing Hong Kong si Tatay Digong nung inaresto siya. Baka luka na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan ng pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga, ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yun, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po, pwede. Pero kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron ng warrant of arrest, hindi ihaharap sa lokal na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong.
binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yon, nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na in-issue ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasakda dahil unang-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng kadayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule na ang RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. So, hindi po ibig sabihin na palibasa may batas na nagsasabi kung anong proseso na nabaliwala yung bagong rules. Kasi, number one, ito ay malinaw na pagpapaalala sa lahat, sa mga abogado, sa mga hukom, sa ehekutibo, sa Kongreso, na hindi po pwedeng bigyan ng bisa ang warrant of arrest ng isang dayuhang hukuman na hindi pinatutupad ng isang korting Pilipino. Alam nyo, one of the functions of the court is also to educate. So sa tingin ko, kaya siya nag-issue ng ganitong rules, maski meron namang batas, which says substantially the same thing, is dahil nga, this is pursuant sa function ng Korte Suprema to educate the public, the bar, officials of the Republic of the Philippines. At syempre nga, yung gaya na sinabi ko, pinalakas pa at binigyan pa ng karapatan ang mga nais ma-extradite dahil nga binigyan siya ng unang-una guarantee na talaga hindi po pwedeng ma-extradite kung walang order sa lokal na hukuman. Dapat may bail, pwedeng mag-bail habang dinidinig ang kaso at saka kinakailangan matapos muna maging pinalang desisyon, ibig sabihin tapos na ang apila hanggang Korte Suprema. So mas mahirap ngayon kung gagalaw ang administrasyon para kidnapin si Senator De La Rosa at ipadala sa dahig. Kasi nga po, ginawa na itong new rules para ma-educate ang gobyerno kung anong tamang proseso kung susunod sila sa mandamiento de arresto na inisyu na isang dayuhang hukuman. Tanong, applicable ba itong bagong rules na ito sa ICC? Hindi naman estadong ICC. Sagot, opo. Bakit? Kasi sa ngayon po, wala naman pong ibang hukuman na tayo pumapayag na sila ang maglitis ng kaso bukod sa ating lokal na mga hukuman. Tanging ICC lang po tayong pumayag. Ang tawag po dyan, the principle of auto-limitation. Na kapag tayo pumayag na isurrender ang soberenya, kasalanan natin yan kung dayuhan ang maghuhusga. Pero natapos na po yung panahon na yun. Natapos na po yung pagpayag natin na litisin ng ICC mga kaso na nangyayari sa Pilipinas noong isang taon matapos nating i-deposito ang instrument of ratification natin. Kaya nga po sinasabi ko na mali yung desisyon ng pre-trial chamber na sinasabi na may jurisdiction na ang hukuman dahil nga daw sakop doon sa isang taon yung tinatawag na preliminary examination na internal na procedure na hindi naman na-involve ang hukuman at yan ay doon lang sa opisina ng prosecution. Ang kauna-unang pagkakataon na na-involve ang hukuman ay kapag humingi ng abiso para
tuloy sa preliminary examination ang prosecution. O, paano yung issue na hindi naman siya estado? Well, sa tingin ko po, hindi na binanggit ng Korte Suprema ang ICC kasi hindi na nga tayo miyembro. So parang hindi na siya magmamatter. Pero it is still applicable by way of analogy now kasi ang mensahe ng hukuman, walang mandamiento de aresto na mapapatupad kung hindi ito nanggaling sa lokal na hukuman. Dahil kapag tayo, ang Pulis Pilipino, ay nagpatupad ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang dayuhang hukuman, wala pong legal na basihan yan. Yan ay paglabag sa ating jurisdiksyon bilang isang malayang bansa, paglabag po sa jurisdiksyon ng Pilipinas. So sa tingin ko po, it does not matter na ito ay rules for extradition kasi kung titignan mo rin yung Article 59 ng Rome Statute, yung remedy ng akusado na humarap sa lokal na hukuman ay para sa purpose ng extradition. So yung provision mismo ng ICC na nagsasabi na dapat dalin muna yan sa isang lokal na hukuman ay dahil dapat masunod ang proseso ng extradition sa bansa kung saan manggagaling ang akusado. Ibig sabihin, dapat sundin yung proseso ng extradition sa Pilipinas. At ano yung batas na yon? PD 1169 at yung new rules on extradition. So pinababayaan na ng Rome Statute mismo ng ICC na ang proseso pag-extradite ay sang-ayon sa lokal na batas at proseso ng Pilipinas. So unless gagamitan na naman nila ng dahas si Senator Bato de la Rosa at isasakay nilang sapilitan sa isang pribadong eroplano na naman, mahihirapan na po sila. Pangalawa, meron pa mga petisyon na nakabinbin noong sa Korte Suprema para mapigil nga ang pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Bagaman siya po'y nadala na. So, parang tama yung sinabi kanina ni E.S. Bersamin, no? Na hindi na basta-basta mahuli itong si Bato. Hindi po ibig sabihin na palibasa mo academic na dahil nandito tayo sa Hague, ay hindi na po magdidesisyon ng Korte Suprema. Isang exception po kung saan nagdidesisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na mutin academic na, ay kung ito po ay of transcendental importance. At sa tingin ko, yung issue na kung kailan po pwede pang magkaroon ng jurisdiction ng ICC, sa kabila ng tayo nagbitiw na sa pagiging miyembro, ay isang issue involving transcendental importance kasi nga po, the ICC's jurisdiction is an exception to the general rule na tanging batas Pilipinas lamang ang ipatutupad at po pwede lang ipatupad ang batas Pilipinas ng mga lokal na hukuman. So sa tingin ko po, magdidesisyon ng Korte Suprema at abogado po ako ni Kong Pulong doon, so hindi ako po pwede magsabi kung paano magdidesisyon ng Korte Suprema. But at the back of my mind, meron akong suspecha. Sabihin na lang natin na itong mga pangyayari na nagkaroon ng warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, ito po isang dahilan para po madesisyonan sa lalong mabilis na panahon yung tatlong petisyon na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Petisyon ni Tatay Digong at ni Senator Bato de la Rosa, petisyon ni Kong Pulong na akong abogado, petisyon ni Kitty Duterte. So, malinaw po yan. Hindi ko sinasabi kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema, pero sa tingin ko, ang desisyon ng Korte Suprema, kung dati ayaw na nilang maglabas kasi mutin academic naman, ngayon baka magkaroon ng desisyon at ang desisyon nila, tingin ko, sang-ayon doon sa new rules on extradition. Pero hindi na po ako magpe-predict kung anong desisyon na yan. Sa hukuman na po yan. Kaya nga lang po, hindi naman po pwedeng baliwalain ng hukuman yung sarili niyang rules on extradition. Hindi ko po hinuhulaan, hindi ko po sinesecond guess, hindi ko po inuunahan ng hukuman. Sinasabi ko lang, dahil sila nag-promulgate ng new rules on extradition, hindi po nila siguro babaliwalain yun. Suma total, tatlong isyong pinag-usapan natin. Una, dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest? Sagot, oo. Dahil sa karanasan natin, ang warrant of arrest, miski hindi publish sa ICC, miski walang red notice alert sa webpage at Interpol, miski walang notice sa ating... So, malinaw yan ha. Sinabi ni Atty. Harry Roque na
posibleng paniniwalaan natin itong si Ombudsman Bonjing Rimulya. Bahada sa Netherlands, ini-issue yan secretly para nga mahuli ang akusado. Pangalawa, makikidnap pwede ba makidnap si Senator De La Rosa? Ang sagot, oo. Kasi walang ya ang administrasyon ni Marcos. Binabaliwala ang batas. Kung anong gusto nilang mangyari, gagawin Tama naman si Roque, di ba? Walang pakialam yan si Bangag eh. nila yon. At ang mensahe nila, kayong mga kalaban namin, wala kayong takas. Pakukulong namin kayong lahat sa tama o hindi. Pangatlo, kaya ba nilang gawin yon na kasing dali ng ginawa nila kay Tatay Digong, yung kinidnap nila si Tatay Digong? Hindi. Kasi nagsalita na ang hukuman, ang katas-taasang hukuman, na hindi pwedeng mabigyan ng bisa ang isang mandamiento de aresto ng hukumang dayuhan na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangalawa, may mga nakabinbin na kaso na pagkakataon para sa Korte Suprema para linawin kung tayo ba ay meron pa talagang obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa kabila ng ating pagbibitiw. At dahil nga dito sa banta na arestuin si Senator Bato de la Rosa, sa tingin ko, magkakaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Ang aking paninindigan, well, paulit-ulit ko naman po sinasabi, wala na pong jurisdiction ang Korte Suprema. Ako po isang ayon doon sa dalawang judges ng Appellate Tribunal ng ICC nung sila ay nagkaroon ng dissenting opinion doon sa issue kung dapat pa magtuloy ang preliminary investigation laban kay Tatay Digong. Ang sabi ng dalawang dissenting judges, dahil wala naman sa pilitan ang membership sa ICC at ang jurisdiksyon ay nakasalalay sa pagpayag ng mga bansa na kilalanin ang jurisdiksyon ng hukuman, wala ring pamamaraan para pilitin ng mga bansa na manatiling miyembro ng ICC. At dahil dito, may karapatan ng ICC, may karapatan ng mga bansa na kasapi ng ICC na bumitiw, gaya ng pagbitiw ng Pilipinas at gaya ng pagbitiw din ng bansang Hungary, kailan lamang. Now, dahil nga, voluntary membership, pwede magbitiw, pero meron ding obligasyon na makipagtulungan ang mga bansang bumitiw na. Ang issue, forever ba yung obligasyon na makipagtulungan? Ang sagot ng dalawang dissenting judges, hindi. Dahil kapag pinilit po sila makipagtulungan till kingdom come, dinalabag ng soberenya ng mga bansa na nagdesisyon na ayaw nilang sumapi na sa ICC. Bagamat mayroong obligasyon na makipagtulungan, dapat yan gawin sa loob lamang ng 1 taon matapos ma-deposito ang instrument of ratification. At kapag hindi gumana ang hukuman, kapag hindi ginamit ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos pagbibitiw, hindi na mapipilitan ang mga bansa na makipagtulungan sa ICC. Kaya ang boto ng dalawang dissenting judges sa Appellate Chamber, wala na jurisdiction ng ICC, dapat ma-dismiss ang kaso. Nakabinbin po ang kaparehong issue muli sa ICC. Ang tingin ko po, mas malaking pag-asa natin. Imagine that 1, 2, 3 ha. Dalawa po ang bumoto na wala nang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong. 3 yung bumoto na meron pa. So isa lang yan ha. Pwedeng babaliktad pa yan eh. Ngayon, dahil malinaw na po na mali ang ginawa ng Pilipinas pagdating kay Tatay Digong. At kung hindi babaguhin ang jurisdiction pagdating sa jurisdiction, magkaka-issue talaga kung kaya bang magbigay ng katarungan ng ICC o kung ito ba talaga ay instrumento lamang na ginagamit ng mga politiko laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Sana po, ako po ay nakapagbigay linaw dito sa isang issue na mahirap intindihin. Pero yan naman po ang dahilan kung bakit mayroon tayong spokes hour. Maraming salamat po sa inyong patuloy. So ayan po lang opinion ni Attorney Harry Roque. Actually, yung analysis ko, may konting kapareho rin kay spokes Harry Roque, no? Yung patungkol po sa, hindi po sa legal terms. Yun lang pong sinabi niya na posible pong totoo yung kay Rimulya. Kasi nililito ba? Nililito nila itong si Senator Bato kasi alam naman natin na itong Bangag administration na ito hindi na marunong gumalang sa batas natin. So, posible
hindi na yan dadaan sa sa korte natin kung uhulihin nila itong si Bato, no? Basing on kung ano yung ating nale-learn doon sa paghuli nila kay Tatay Digong. Okay? Kayo, yung mga audience ko dito ngayon na nanonood, ano sa tingin ninyo? Mahuhuli ba nila itong si Senator Bato? Kikidnapin ba itong si Senator Bato? Maglatag ng inyong opinion dyan sa comment section at tayo po ay mag-usap-usap sa inyong argumento. Okay? Paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon. Libre lang po mag-like and share at saka mag-subscribe. Walang bayad yan, ha? Kaya i-spread natin itong balita na ito para marami pong makaalam, aware sa mga nangyayari ngayon sa bansang ito. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.